Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina kung bakit nga ba nag-iiyak sa social media ito pong si Atty. Baligod. Kasi nga naman mga kababayan, di ba nung una may sinasabi, ito pong si Atty. Baligod na meron daw masasaksihan ang mamamayang Pilipino dahil lalabas na daw po yung 18 na nagpakilala na dating miyembro ng Marines. Pero mga kababayan, yung imbitasyon daw po ng Blue Ribbon Committee sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines, biglaan daw pong binawi. Ano po sa pangunguna ni Senator Pia Cayetano. So ngayon ito, pakinggan po natin. Tuloy sa Huwebes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, pero tila mapupurna. Eto, take note ha, nag-cancel po nito ay si Senator Pia Cayetano kasi siya po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi po mga kababayan mga taga-minority ha. Kaya nga ako nagtataka sa statement ni Baligod Bakit parang ang dating isinisisi niya sa minority mga kababayan yung pagkakansila nito pong imbitasyon sa kanila ng Blue Ribbon Committee. Ang nagkansela naman po niyan ay si Pia Cayetano. Nada ang hinihintay na pagharap ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter. Tuloy o hindi tuloy? Yan ang malaking tanong ngayon, Pinky. Nakakalito man, pero ang tiyak batay sa paunang investigasyon, hindi tuloy ang imbitasyon sa 18 Maleta Boys, pero tuloy ang investigasyon sa Huwebes. O, di ba yung ka-fake news ni Atty. Baligod at saka nung nagpakilalang dating miyembro ng Marines na 18, malabo ata makapagpresenta ng kanilang kayabangan. Ano po sa Senate Blue Ribbon Committee kasi wala naman talagang magtitiwala sa statement na mga yan. Lalo na at yung karamihan sa mga yan tumangging pumirma sa kanilang mga sinumpaang salaysay dyan po sa NBI. Kaya malabo po talagang paniwalaan yung mga sinasabi ng mga yan. Lunes pa lang, nilabas na ng Blue Ribbon Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June 4, alas 10 ng umaga. Pero taliwas ito sa inanunsyo ni SP Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo na isang subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang magsasagawa ng pagdinig. Kabilang sa inimpormahan ang mga bagong vice chairperson na sina Marcoleta at Jinggoy Estrada at mga miyembro na mula sa mayorya. Dahil wala pang naihahalal na miyembro mula sa minority, lahat ng Solid 11 ay imbitado. Pero itong umaga binunyag ni Atty. Levito Baligod na binawi ng Blue Ribbon ang imbitasyong idinaan sa kanya para sa tinaguriang 18 Maleta Boys na sumipot sa pagdinig. Ano? Ano na? Iyak na ba? Matapos niyang matanggap ang unang imbitasyon hapon ng Lunes, agad din niyang natanggap Lunes ng gabi ang pagbawi rito. Duda niya, maaring may kinalaman ito sa pinagdadaanan ngayon ng liderato ng Senado. Ayon pa kay Atty. Baligod, unti-unting sinusunog ang Senado at tingin niya may kinalaman dito ang mga nasa minority na suportadoan niya ng executive branch at ng Alam mo, Atty. Baligod, sayang abogado ka pa naman. Pero mukha atang hindi ka po nag-iisip. Saka ba naman nagkatala? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano. Bakit isinisisi mo sa minority bloc yung pagkakakansila niyang imbitasyon sa inyo? Kasalanan ba ng minority bloc na mga fake news peddler yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines? Dahil nga yung iba dyan ayaw pumirma ng sinumpaan nilang salaysay? Diba mga kababayan? Kasalanan ba ng mga minority bloc kung talagang walang tiwala ang Senate Blue Ribbon Committee dyan sa mga yan at sa inyo? Kaya siguro binawi yung imbitasyon sa inyo. Kamara. Kaya malinaw na umano sa kanya kung sino ang ayaw na makalkalang isyu ng pinakamalalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila raw yung ayaw marinig ang testimonya ng Maleta Boys, dating Yusek Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Una nang nanawagan si SP Alan sa publiko na bantayan ang Senado. I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Sa kanyang FB Live, pinaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang patuloy nilang pagliban sa pagdalo sa sesyon na inaasahan siyang maging senaryo muli bukas ay para matiyak na matutuloy ang unang nakaschedule na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes.
Pinangangambahan kasi ni Cayetano dahil 11-11 na ang bilang ng minority at majority. Kapag nailipat sa kabilang mayorya, mababago ang committee chairmanships at maaring hindi matuloy ang Blue Ribbon hearing sa Huwebes. Mas mahalagaan niya na matuloy ang June 4 hearing ng Blue Ribbon na pangungunahan ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June. Pinky, ito ang tiniyak ni Senator Peter Alan Cayetano sa kanyang naunang FB Live kaninang hapon na ano pa man ang mangyayari, asahan na maaring asahan bukas ng alas 3 ng hapon na wala ulit sisipot ng mga taga-mayorya dahil gusto nga nilang matuloy ang hearing ng Blue Ribbon. Pinky. So Dexter, sa madaling salita, So yan yung purpose mga kababayan kaya hindi sila uma-attend dyan po sa plenary session kasi nga natatakot nga si Alan Peter Cayetano na makuha yung control mga kababayan ng minority dun po sa mga chairmanship at natatakot siya na baka mamaya may biglaang bumaligtad ng mga kasamahan niya sa majority at mapalitan siya bilang Senate President. So ngayon ituloy pa natin. kaya hindi sila nagpakita ngayong araw ay para maprotektahan yung mangyayaring Senate Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Huwebes. Dahil nais nila, ito ay bahagi ng kanilang pagprotekta doon sa katotohanan para mailahad umano sa publiko ang dapat na mailahad sa Huwebes. Dahil kung sila ay papasok, maaring magkaroon ng anumang legal na aksyon ang minorya para makuha nila ang majority na kapag hawak na nila yung majority ay maaring mabago ang mga chairmanship at kapag nangyari yun, maaring mapornada ang inaasahang paglalahadan niya ng katotohanan sa flood control scandal. Pinky. Mabilis lang, no, Dexter? So dahil nga ang nakikita natin ngayon ay 11-11, para ba to declare the seats vacant doon sa committee chairmanship, ano ba ang numero na kailangan? Ito yung magic number 13 para mapalitan ang liderato ng Senado. Pero kahit maging 12-10 ang bilang, mapupunta doon sa pinakamataas na bilang ang majority. Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado. So yan yung kinakatakot ni Alan Peter Cayetano mga kababayan. Kaya pala hindi sila magpapakita hanggang bukas kasi nga meron silang niluluto sa Senate Blue Ribbon Committee sa darating na June 4 mga kababayan. At yan nga po yung idadawit nila, yung mga senator. Yung mga senator mga kababayan ng mga taga-minority. Papalabasin nila na sangkot yan sa maanumalyang flood control, etc. etc. So ngayon, mga kababayan, pakinggan po natin etong karugtong po niyan. Etong live ni Alan Peter Cayetano kanina na kung saan sabi po dito meron daw po silang ibubulgar sa Blue Ribbon sa Huwebes na kinakatakutan daw po ng 11. Or netong mga taga-minority mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Lies continue to enslave us. Truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Noong May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tignan nyo po,
para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13, or at the very least 12, para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, i-twist ang aming arm. Wala naman kasi nananakot sa inyo, Senator Alan Peter Cayetano eh. Ikaw lang kasi nag-iisip ng ganyan. Di ba kung titingnan nyo nga mga kababayan, paano maniniwala ang taong bayan na tinatakot kayo? Eh wala kang pananakot na ginagawa sa inyo. Kayo lang talaga ang ayaw magtrabaho kasi natatakot ka sa sariling multo na ginawa mo. Natatakot ka na yung ginawa mo kay Tito Sen ay gawin din sa iyo pabalik at agawan ka ng presidency. Ayaw mong bitawan yung pagiging Senate President mo na hindi mo naman kayang gampanan. Opera ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin po, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive. Tsaka paano tayo nagkaroon ng independent Senate sa panahon ni Alan Peter Cayetano? Eh halata naman na yung kinikilingan nila ay si Sara Duterte. Di po ba? Halata naman na yung mga ginagawa nila eh para ipagtanggol itong si Sara sa impeachment trial. Kung sakaling magkaroon ng trial sa July. Di ba mga kababayan? Yun yung purpose nila dyan. So paano naging independent yon na yung karamihan sa mga kaalyado mo ay gustong protektahan itong si Sara? Executive Department. Pero hindi naman po pwede po na Executive Department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig nang gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya ano pala to mga kababayan eh. Mahina din pala yung mahina din mag-isip eh. Kaya naman nasabing may makukulong. Kaya nasabi ni Senator Erwin Tulfo na may mga makukulong. Diba, after nga nung nangyaring walkout, may lumabas nga na warrant of arrest patungkol po doon sa graph nito pong si Jinggoy Estrada mga kababayan. At diba, hindi, bago pala nangyari yon, diba nagpa-interview etong si Ombudsman Boying Remulla at sinabi na kakasuhan nga etong sina Jinggoy. At posible na kapag ka nakasuhan ito mga kababayan sa Sandigang Bayan ay maglabas ang Sandigang Bayan ng warrant of arrest dito po kina Jinggoy. Diba yun ang unang nangyari dyan bago nangyari yung walkout. Ngayon, after po nung lumabas na pahayag ni Ombudsman Boying Remulla, biglang isinulong na ni Marcoleta sa plenary mga kababayan yung kanyang motion na kung saan yung teleconference binabraso nila, pinipilit nila. Ngayon, total naman hindi na pag-usapan yan. Siyempre kung ikaw naman ay senator na naandudo sa minority at hindi mo naman alam kung ano yung pagbobotohan, babarsuhin na lang basta, siyempre mga kababayan mag-walk out ka. Dahil nga mas pipiliin mong hilingin na pag-usapan muna yan bago pagbotohan. Kasi nga ang gusto ni Alan Peter Cayetano, pagbotohan nyo nang hindi na papag-usapan. po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parang ulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth, nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yun. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po, na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga Grabe yung panggugulong ginagawa niya mga kababayan. Ay no, sa kanya mismo nang galing. Ang purpose kaya hindi sila pumapasok mga kababayan kasi takot siya
na mawala sa kanila yung mga chairmanship nung mga komite, mga kababayan, katulad ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga meron silang niluluto, mga kababayan, sa Blue Ribbon Committee na kung saan yung iba mga senators na under ng minority ay idadawit do sa flood control, mga kababayan, allegedly. Yun yung pinaplano nila dyan. Eh ngayon, napakaliwanag na talagang kaya pala hindi sila pumapasok, takot siya na mawala yung mga komite sa kanila. Importanteng Kasi siguro alam niya na may tatalon talaga sa majority, mga kababayan. hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no, meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi ko sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected Senate. Ang mali kasi, Senator Alan Peter Cayetano, yung mga taga-minority, mas magaling pa sa'yo yun. Yun ang pagkakamali mo dyan. Yung mga nasa sa minority, mas mga batika na senator yon na alam ang rules ng Senado at alam ang proseso ng Senado. Kaya nga tanyo, mga kababayan, na pag naandudo sa mismong plenary session, nahihirapan siya na questionin etong sina Tito Sen kasi hindi nga niya kaya eh. Bakit, mga kababayan? Yun nga mga taga-minority, mas batikan pa sa kanya yon. Di ba, matatagal na yon, mga kababayan, dyan po sa Senado at alam na ang pasikot-sikot ng rules ng Senate. Eh siya, babago pa lang siyang naging Senate President. Yung kinakausap niya, mga kababayan, na si Tito Sen, ilang beses nang naging Senate President yon at alam na noon at kabisado na noon ang Senate rules. Senators out of 24, actually 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung report about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? Tama naman. So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan. To help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga... O di kaya nga magtrabaho ka na, yun lang yun. Hindi yung sa social media ka nagre-report, hindi makakatulong sa taong bayan yan. Ang pinakamaganda mong gawin, pumasok ka na at magtrabaho ka na. Kung maaari bukas, pausadin nyo na yung plenary session ng sa ganon, yung tatlong colonel na naghihintay na ma-appoint ng commission on appointments, maaprubahan na yung kanilang promotion. Kasi unfair naman sa kanila na ginaganito nyo sila. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Kababayan sa Middle East, may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers, sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So ang dami pong tanong.
hindi po ito masasagot kung wala tayong independent Kaya nga Miss Jessie dapat ipaubaya na lang niya sa amin yung pagbablog. Siya, gusto din niya ata maging vlogger, mga kababayan Gaya nga ng sabi ko sa inyo, ang mga vlogger pwede maging doktor yan, pwede maging attorney yan, pwede maging engineer yan, kahit isang araw lang. Kasi pag pinag-usapan natin tungkol sa batas, para na tayong abogado. Pag pinag-usapan naman natin yung tungkol sa health, mag-research ka lang ng konti, para ka ng doktor. Pag pinag-usapan nyo naman yung tungkol sa senator, sa trabaho ng senador, para ka na ring senador. Pero sila, mga kababayan, kailangan nilang mag-pretend na vlogger. Ano po, biruin nyo, mas pinipili ni Alan Peter Cayetano mag-vlog kaysa pumasok sa Senado. impartial na hearing. Diba? May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yun. Kayo naman kwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Titigilan natin yun? Wala namang kwenta yung hearing ni Senator Dante Marcoleta halatang pagdepensa sa mga diskaya. Witness, matetest natin. Kaya ako hindi. So, Senator Marcoleta had one hearing. Titigilan natin yun? Witnesses. Pag nandiyan na yung witness, matetest natin. Kaya ako hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course I'm intrigued. Of course I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala. At ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. Hindi, ganito lang yan, Alan Peter Cayetano. Kung hindi ka natatakot na may tumalon sa majority, o di pumasok kayo kasi 12 pa rin naman kayo Di ba mga kababayan, pag pumasok sila, automatic 12 sila. Ngayon, kapag ka may tumalon na isa sa kanila, mga kababayan, o dudun lang, mapapalitan yung mga komite. Di ba mga kababayan? Eto nga'y nakakapagtakay, bakit takot na takot siyang pumasok at takot na takot siyang mapalitan yung mga komite? Kung siya naman ay naniniwala dun sa mga kaalyado niya, sa mga kasamahan niyang senator, na solid talaga sa kanya. Pero nalaman kung wala siyang tiwala sa mga kasamahan niyang senator. Di po ba? Dahil natatakot siya na baka may tumalo na isa papunta sa minority na magiging dahilan para maago yung mga chairmanship. So ibig sabihin wala ka palang tiwala doon sa mga kasama mo? Sinuportahan ka nga ng mga yan tapos hindi ka magtitiwala sa kanila. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan. Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan. Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, huwag mabanggit yung pangalan natin, huwag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Hindi, natural. Susundan mo yan, sususugan mo yan. Yang sinabi ni Senator Jinggoy. Kasi nga, ikaw yung sinusuportahan Ikaw yung makikinabang niyan. Pag napatunayan nyo at nabilog nyo ang ulo ng taong bayan sa mga naratibo ninyong yan. Ito nga yung sinasabi ko kahapon tungkol dyan, mga kababayan, kung talagang may ganyan na mga offer kay Senator Jinggoy, dapat sinabi niya na kahapon yung mga pangalan. O bakit di niya pinangalanan? Kasi nga, walang katotohanan. Diba mga kababayan? Alam nyo naman ang mamamayang Pilipino kung ano yung totoo, yun yung pinaniniwalaan natin at kung ano yung nakikita natin base sa katotohanan, yun yung sinusuportahan natin. Ngayon, alam naman natin na kapag ka nabilog ni na Alan Peter Cayetano ang ulo ng mga kababayang Pilipino po natin, siya ang makikinabang kasi kaalyado niya si Senator Jinggoy. Una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, pumalas ka at join the minority. The minority senators knows this, so stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Sabi ko naman sa inyo, no?
Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. Oh. Ayan. Yan yung mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Sa kanyang bibig din ang galing, mga kababayan, na kaya pala hindi sila nagpapakita sa plenary session kasi bukod siya natatakot siya na mapalitan yung mga chairmanship, mga kababayan, maliwanag din na wala siyang tiwala sa kanyang mga kaalyado. Diba? Dahil biruin mo ha, sabi ko nga sa inyo, 11 pa rin naman sila. Ngayon, 11 pa rin yung kalaban nila. Ibig sabihin, tabla, mga kababayan. Ngayon, kung talaga may tiwala siya sa mga kasama niya, bakit siya matatakot pumasok? Diba? Pero na lamang kung wala talaga siyang tiwala kina Senator Loren Legarda at dun sa iba pa na mga kaalyado niya na baka tumalon sa minority, mga kababayan. Pero kayo, kung kayong tatanungin, ano pa masasabi ninyo hingil po dito sa mga isyong ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dito sa mga topic po na ito na pinag-usapan po natin? So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo hingil po sa pinaplano ni Alan Peter Cayetano, kaya maging hanggang bukas ay hindi po siya magpapakita dyan po, mga kababayan, sa Senado.